Nasa kusina kami ni Emmanuel. Abala siya sa pagbibilang ng marshmallow sa hot chocolate niya, habang ako naman inaayos ang merienda namin. Tahimik lang siya pero ramdam kong may iniisip na naman ng bata. Bigla siyang nagsalita. Ate Ariana, pwede po ba ako mag-suggest? Napatingin ako sa kanya, ngumiti ako. Ano yon, baby boy? Pwede po bang ikaw magluto ng paboritong ulam ni Daddy? Tanong niya, may bahagyang pag-aalinlangan sa tono. Natawa ako ng kaunti. Naku, baka mapasok ko yung kusina. Ngumisi siya. Hindi po ate, marunong ka po, promise. Saka surprise natin yun kay Daddy. Pupunta po tayo sa office niya para i-surprise siya. Nanlaki ang mata ko. Ha? Sa office? Tumango siya na masigla. Oo po, di ba gusto mo rin naman mapasaya si Daddy? Natahimik ako saglit. Di dahil sa ayaw ko pero dahil muli na namang pinatunayan ng batang to kung gaano siya katalino at kasensitibo. Ginagawa niyang lahat para lang masabing buo pa rin ang pamilyang alam niyang hindi buo. Sa isip ko ang batang gumagawa ng paraan para wag masira ang pagmamahal niya sa magulang. Huminga ako ng malalim. Kung siya nga gumagawa ng effort, sino ba naman ako para di sumuporta? Okay, ngumiti ako. Ano bang paborito ng daddy mo? Napangiti siya na malaki. Sinigang na baboy. Natawa ko. Ay wow, may paasim factor pala si boss. Nagtawanan kami at agad siyang tumayo mula sa upuan. Maglista na tayo ng ingredients. Tapos ako magdadala ng bag. Ako magbubukas ng pinto sa office tapos ikaw maglalagay ng pagkain sa table ni daddy. Ngayon pa lang, parang nakikita ko na eksenang gustong buuin ng bata. Isang masayang eksenang puno ng effort, pagmamahal at pag-asa. Sana lang matawa si Zephyr at sana di maging komplikado ang simpleng plano ng isang bata na gusto lang maramdaman ng buong pamilya. Abala ako sa pag-ihiwa ng mga gulay habang nagkakabulana ang sabaw ng sinigang sa kaldero. Naaamoy ko ng asim ng sampalok at kahit papano nakaramdam ako ng saya ngayong araw. Gusto kong mapasaya si Emmanuel. Gusto ko rin mapangiti si Zephyr kahit saglit. Ang bango po, Ate Ariana! Sigaw ni Emmanuel habang nakaupo sa gilid ng mesa, hawak ang stuffed toy niya. Napangiti ako. Talaga? Mamaya tikman mo ha? Kung pasado ba sa panlasa ng chef na katulad mo? Tumango siya pero naging seryoso ang mukha niya pagkatapos. Ate Ariana, alam mo po ba si Mommy, hindi po siya nagluluto para kay Daddy? Napatigil ako sa pagkahalo. Napalingon ako sa kanya. Ha? Talaga? Tumango si Emmanuel. Opo, wala po ako natatanda ang pinagluto niya si Daddy. Puro pagkain sa labas o di kaya si Yaya lang. Tapos si Mommy lagi siyang umaalis, laging wala sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko agad. Biglang bumigat ang dibdib ko, hindi para sa akin, kundi para sa batang nasa harapan ko. Para sa batang paulit-ulit nagkukwento ng pangulila niya. Habang tila hindi siya naririnig ng mga taong dapat unang umintindi sa kanya. Si Daddy po kahit pagod, nilalaro pa rin ako. Pero minsan parang malungkot siya. Tapos po si Mommy hindi man lang tinatawagan si Daddy minsan. Ni ako nga po eh. Mahinang dagdag niya. Dito na ako tuluyang napatigil. Tumayo ako sa harap niya, iniwan ang kawali at tuwid ang tingin ko sa bata. Hinaplos ko ang ulo niya. Emmanuel, alam mo, ang daddy mo, mahal ka niya. Sobra, mahina akong sabi. At hindi mo kasalanan kung ba't hindi buo ang pamilya ninyo. Minsan kasi may mga taong pinipili ang ibang bagay kaysa dapat nilang pinanghahawakan. Pero bakit ganon si Mommy? Tanong niya, bit-bit ang inosenteng lungkot sa mga mata. Hindi ko alam ang isasagot kasi kahit ako hindi ko maintindihan. Paano mo pipiliing lumayo sa anak mo, sa asawa mo, sa tahanang dapat mong alagaan? Siguro may sarili siyang dahilan, tugon ko sa huli. Pero ang mahalaga nandito ka at may mga taong handang mahalin ka. Ngumiti siya kahit may lungkot pa rin sa mata. At habang pinapanood ko siyang ngumiti, pinilit kong hindi pa halata ang bigat sa puso ko. Kasi kahit hindi ako ang nanay niya, kahit hindi ako parte ng pamilya niya, gusto ko iparamdam sa kanya na mahalaga siya. At sa bawat araw na lumilipas, di ko mapigilang tanongin ang sarili ko. Bakit nga ba piniling lumayo ni Noemi? Bakit niya tiniis ang ganitong klaseng anak? At bakit sa kabila ng lahat, parang ako na ang unti-unting nahuhulog sa puwang na iniwan niya?
Matapos kong patayin ng kalan, ayusin ang mga luto sa food container, agad kong tinawag si Emmanuel para mag-ayos na kami. Excited ang bata, abot hanggang tenga ang ngiti habang naglalakad papunta sa sasakyan. Si Kuya Rami lang nagmamaneho para sa amin. Tahimik lang ako sa buong biyahe pero ramdam ko ang excitement ni Emmanuel. Panay ang tanong kung masarap ba ang luto ko, kung magugustuhan kaya ng daddy niya, kung magugulat ba ito sa sorpresa namin. Siyempre magugustuhan yon, sagot ko sabay kindat sa kanya. Nang makarating kami sa opisina, sinalubong kami ng receptionist na agad gumiti sa amin. Good afternoon po, ma'am. May appointment po ba kayo kay Sir Zephyr? Hindi ko na nasagot dahil biglang tumakbo si Emmanuel sa loob. Surprise, Daddy! Napalingon si Zephyr mula sa mesa niya. Kita kong gulat sa mukha niya. Napatigil siya sa pagsusulat at tila di kaagad makapaniwala sa nakikita niya. Emmanuel? Bumangon siya mula sa pagkakaupo, pagkatapos lumipat ang tingin niya sa akin. Ariana? Ngumiti ako. Surprise daw po, sabi ng anak ninyo? Tumakbo si Emmanuel sa kanya at agad na niyakap ang ama. Pinagluto po kayo ni Ate Ariana. Gusto ko po maging masaya kayo. Hindi kaagad nakapagsalita si Zephyr. Para nanlaki pa ang mga mata niya na makita ang dala naming container ng pagkain. Tila lalong nabigla sa effort na pinagsama naming dalawa. Grabe, hindi ko inakala to, bulong niya habang nakatingin sa akin. Iba yung titig niya ngayon, may halong tuwa at parang merong kung anong lambot na bihira ko lang makita sa kanya. Nakangiti lang ako. Alam mo naman si Emmanuel, gagawin ang lahat para lang mapangiti ka. Lumapit si Zephyr at kinuha ang food container mula sa kamay ko. Salamat, Ariana. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam na ganito ka rin ka-sweet. Natameme ako saglit. Hindi ko alam kung matutuwa ako sa sinabi niya o mag-aalala kasi para bang may mas malalim pa siyang gustong iparating. Gusto ko po, sabay tayong kumain, Daddy. Singit ni Emmanuel. Sabay hatak sa amin papunta sa maliit na pantry ng opisina. At habang naglalakad kami papasok, hindi ko na maiwasan na mapangiti. At kabahan, kasi ang simple sanang sorpresa para sa bata, di na naging espesyal sa iba't ibang paraan, lalo na nang mahuli ko na nakatingin si Zephyr sa akin. At hindi yon basta titig lang ng pasasalamat, parang may kasamang paghanga, at iyon ang mas nakakatakot. Zephyr's POV. Isang normal at nakakapagod na araw lang sana ito sa opisina. Nakatutok ako sa laptop, may hawak pang report na kailangan na ipasa bago maghapon. Panay ang sunod-sunod na tawag at meeting. Wala akong panahon para sa kahit anong drama o surprise. Kaya nang biglang bumungad ang malakas na sigaw ni Emmanuel sa loob ng opisina ko. Daddy! Napatayo ako mula sa kinaupuan ko. Muntik ko pang mabitawan ang hawak kong ballpen. Akala ko ini-imagine ko lang, pero hindi, nandun nga siya. Tumatakbo papunta sa akin. May bitbit na paper bag at nakangiting parang may ginawang kalokohan. At sa likuran niya mas lalo kong natigilan, nandun si Ariana. Nakasuot siya na simpleng blouse at jeans, pero hindi ko alam kung bakit tila biglang lumiwanag ang opisina ko. May hawak siyang isa pang paper bag at kita sa mukha niya na hindi siya sanay sa ganitong eksena. Surprise daw po! Masiglang sigaw ni Emmanuel habang hinatak ang braso ko. Pinagluto po kay ni Ate Ariana. Ha? Napakamot ako sa batok, hindi pa rin makapaniwala. Nagpunta kayo rito para ipagluto ako? Tumango si Emmanuel na parang siya pa ang proud na asawa. Oo po, kasi sabi ko kay Ate Ariana lagi kayong busy, tapos gusto ko ma-experience yung magkakasama tayong tatlo tulad ng ibang pamilya. Napalingon ako kay Ariana. Nag-aalangan pa rin siya pero ngumiti rin kahit pilit. Naisip namin na sorpresahin ka, sabi niya. Sabi kasi ni Emmanuel gusto niyang mapasaya ka. Napahawak ako sa bewang ng anak ko. Pinisil ko ito ng bahagya. Grabe ka anak. Ikaw na talaga ang pinaka-sweet. Tapos bigla siyang tumingin sa akin, tapos kay Ariana. Sabi ko nga po, buti pa si Ate Ariana, nag-aalaga sa akin, nagluluto, naglalaro. Si Mommy po, hindi ganon.
Ayaw niya po na madungis, ayaw niya na makulit, lagi siyang galit. Tahimik ako. Di ko alam kung matutuwa ako sa mga papuri ni Emmanuel kay Ariana o maaawa ako dahil kitang-kita kung paano hindi niya nararamdaman ang ina niyang si Noemi. Lumapit na si Emmanuel kay Ariana, niyakap ito. Sana po siya na lang yung mommy ko. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung mas masakit yon para sa akin bilang ama na pumayag sa ganong klaseng setup noon o dahil narinig mismo ni Ariana yung salitang mommy galing sa anak ko. Napatingin ako kay Ariana. Nanatili siyang nakangiti pero hindi ko pinalampas ang bahagyang pagkagat niya sa labi. Parang may gustong pigilan. Emosyon? Siguro. Hinawi ko ang atensyon. Tara, doon tayo sa pantry, kumain tayo. Nagugutom na rin ako eh. Habang naglalakad kami, tahimik si Ariana. Panay naman ang daldal ni Emmanuel. Proud at pinagmamalaki ang ginawa nila. At habang pinagmamasdan ko silang dalawa, ang anak kong matagal ko nang bigyan ng gustong pamilya. At ang babaeng akala ko'y magiging parte lang ng bahay bilang tutor, hindi ko mapigilang itanong sa sarili ko. Paano kung si Ariana na nga ang para sa amin? Pero agad kong niyugyog ang utak ko. Hindi pwede, hindi dapat. May asawa ako, si Noemi. Kahit kailan hindi naging tama ang magmahal sa maling oras. Pero bakit parang sarap paglaruan ng tadhana ngayon? Natahimik akong nakaupo sa maliit na lamesa sa loob ng pantry ng opisina. Sa harap ko, nakaayos na mga pagkain niluto ni Ariana. Simple lang ang setup, pero parang mas espesyal pa ito kaysa kahit anong inihanda sa akin sa mga mamahaling restaurant. Lalo na nga't ito'y ginawa para sa akin ng kusa nang may malasakit. Napatingin ako kay Emmanuel na tuwang-tuwang nakaupo sa tabi ko. Inaabot ang kutsara at ang tinidor na may kasamang kwento tungkol sa pagpe-prepare nila. Panay ang daldal pero ramdam ko rin yung excitement sa boses niya. Para bang ngayon lang siya naka-experience ng ganito, yung kompleto yung hapag at di lang pagkain ng laman kundi presensya, pagmamalasakit at kasamang pamilya. Sumandok ako ng kaunti mula sa ulam na niluto ni Ariana. Isang subo, isa pa. Ang sarap! May kung anong lasa na hindi ko maipaliwanag, hindi dahil sa rekado, kundi dahil sa intensyon. Lasang may puso, lasang may malasakit. Hindi to yung tipikal na lutong bahay. Ito yung luto na hindi mo mabibili kahit saan dahil niluto ito hindi para lang mapuno ang tiyan, kundi para ipadama ang alaga. Pilit kong pinanatili ang composure ko. Ayoko rin namang mahalata ni Ariana na tinamaan na naman ako. Paano ba naman kasi? Habang abala siya sa pag-ayos ng mga plato, napapansin ko yung mga simpleng kilos niya. Yung paraan ng paghawak niya sa kutsara, yung pag-check niya kung tamang pagkakatimpla, yung pagtingin niya kay Emmanuel. At kung kumakain ba ito ng maayos? Para siyang asawa. Isang klase ng asawang matagal ko nang ginusto. Hindi ko to natagpuan kay Noemi. Oo, may itsura si Noemi, may utak, may ambisyon, pero hindi ko naramdaman ang presensya niya bilang partner sa pamilya. Hindi siya yung tipong magluluto para sa akin, mag-aalaga sa anak naming si Emmanuel, maghihintay sa akin sa pagkainan kahit gaano ko kalit sa trabaho. Napahawak ako sa baso ng tubig at uminom, pilit nilulunok ang pagkalito sa dibdib. Bilang lalaki, hindi ako perpekto. Madami akong pagkukulang, pero isa lang ang hanap ko talaga, isang tahanan. Hindi bahay na magara, hindi relasyon na maganda lang sa paningin ng ibang tao. Gusto ko yung babaeng uunahin ng pamilya, yung kailangang itaguyod yung tahanan kahit ako pa ang mawala ng lakas. At ngayong nasa harap ko na si Ariana, nakusang loob na ginagawa ang lahat ng yon. Paano ko iiwasan ang sarili ko sa isang katotohanan na pilit kong tinatakasan? Unti-unti akong nahuhulog at kasabay ng bawat subo ng pagkain, kasabay ng bawat titig ko sa kanilang mag-ina sa eksenang ito sa opisina ko. Ang tanong sa isip ko, hanggang kailan ko kayang pigilan to? At kapag hindi ko na napigilan, ano ang mangyayari sa aming lahat? Daddy, parang ngayon lang ako nabusog ng ganito. Sabay ngiti ni Emmanuel habang hawak pa ang tiyan niya. Baka sa mukha ang kasiyahan, parang may kumurot sa puso ko sa sinabi ng anak ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maaawa.
Natutuwa ako kasi masaya siya. Finally, nakita ko ulit siyang ngumiti ng totoo, yung hindi pilit. Pero sa kabilang banda, masakit sa akin bilang ama na sa loob na ilang taon, hindi pala niya naramdaman yung simpleng saya na isang lutong bahay na pagkain. At ang nakapaghatid pa noon, hindi ang ina niya, kundi si Ariana. Lumingon ako sa kanya. Tahimik lamang siyang nakaupo, pero abala pa rin sa pag-aasikaso. Naglagay siya ng tubig sa baso ni Emmanuel, tapos ay kinumusta kung gusto pa ba nitong dagdagan ng kanin. Walang arte, parang hindi siya bisita sa opisina ko, kundi parte ng mismong pamilya. Napansin kong palihim na akong sumisilip sa kanya. Hindi ko alam kung ilang beses na yon mula nang dumating sila, pero paulit-ulit ko na siyang tinitingnan. Para bang tuwing tumitingin ako, mas lalo kong nakikita yung bagay na matagal ko nang hinahanap. Marunong ka palang magluto? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na mapigilan. Napalingon siya sa akin at gumiti. Sa probinsya po kasi namin, ako yung tagaluto sa bahay. Namana ko po sa mama ko. Marami kasi kaming pananim, may gulay, may mga alagang manok, may mga pato, kaya sanay po ako sa kusina. Napapangiti ako sa tono ng boses niya habang nagkukwento. Wala siyang halong yabang, hindi pilit. Kung tutuusin, isang simpleng bagay lang yung mga sinasabi niya, pero para kay Emmanuel, parang fairy tale ang bawat kwento. Ang saya naman nun, bulalas ni Emmanuel habang nakafocus kay Ariana. Gusto ko rin pong makita yung lugar ninyo. May mga tanim talaga kayong gulay? Tumango si Ariana, halatang aliw sa pakikipag-usap sa anak ko. Oo, marami. Yung iba kami mismo ang nagtanim. May kamote, talong, okra, tapos may mga native na manok. Yung itlog kinukuha lang namin sa bakuran. Nagpatuloy ang kwento nila pero ako nanatiling tahimik. Hindi dahil wala akong masabi, kundi dahil natutulala ako sa tanawin sa harapan ko. Ang anak kong si Emmanuel, masayahin, relax at punong-puno ng interes. Si Ariana, magaang kasama, maalaga at tila ba may sariling liwanag na hindi ko maipaliwanag. At ako itong si Zephyr na unti-unti nang natutunaw sa matibay kong paniniwala na hindi ko na kayang magmahal muli. Ang tagal kong naghanap ng gantong klaseng presensya, yung tahimik pero punong-puno ng lambing. Yung hindi kailangang pilitin ang sarili kasi kusa niyang iniaalay ang kabutihan niya. Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, hindi ko maiwasang maisip, paano kung ganito na lang palagi? Paano ko ito na yung simula ng panibagong pamilya na hindi ko inaasahan? At sa loob-loob ko isang bagay ang malinaw. Sa bawat kwento ni Ariana, sa bawat ngiti ni Emmanuel, at sa bawat titig na pilit kong iniiwasan, mas lalo kong nahuhulog. At hindi ko na alam kung paano pa ako makakawala pa. Kakatapos lang maisinop ni Ariana ang mga ginamit nila sa pagkain. Tahimik lang siyang gumagalaw, maingat at maaliwalas ang mukha, kahit pawisan. Si Emmanuel naman masiglang lumapit sa akin, hinila ang manggas ko at sabing, Daddy, maglalaro po muna kami ni Ate Ariana sa park. Doon lang po sa malapit. Tumango ako. Sige, pero wag kayong lalayo. Text mo ako kung kailangan mo, ha? Opo, sagot niya sabay takbo palayo. Si Ariana naman sandaling tumango lang sa akin bago sumunod sa bata. Hindi niya na ako tiningnan ulit. Siguro gusto niyang magbigay ng distansya. Napatingin ako sa pintuan ng office nang tuluyan silang makalabas. Tahimik. Pero hindi pa man ako nakakahinga ng maayos, bigla namang nag-vibrate ang cellphone ko sa lamesa. Napakunot-noo ako na makita ang pangalan sa screen, Noemi. Pinulot ko ang telepono. Saglit na nagdadalawang isip kung sasagutin ko pero alam ko, kung hindi ko to sasagutin sigurado, makakatanggap ako ng sunod-sunod na messages at missed calls. Sinagot ko, Hello? Malamig kong bati. Zephyr. Anang pamilyar na boses. Medyo matigas ang tono. Kinamusta lang kita. At si Emmanuel? Okay naman kami, sagot ko. Di na nagpaliwanag pa. Gusto kong tapusin agad ng usapan pero syempre, hindi siya papayag. Kumain ba kayo? Kamusta siya? Anong ginawa niya ngayong araw? Maayos siya, masaya. Kumain ng marami. Nandito siya kanina sa office. Dinalaw ako. Tahimik siya na ilang segundo bago nagsalita ulit.
At ito na ang simula ng pagsabog. Kasama ba niya yung yaya niya? Yung Ariana? Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Oo, siya ang kasama niya. Zephyr, sinasabi ko lang, mag-ingat ka dyan. Baka naman nilalandi ka na ng babaeng yan. Napapikit ako. Umigting ang pangako. Noemi, mariin kong sambit sa pangalan niya. Don't start. Bakit? Ganun naman talaga ang mga babaeng mukhang probinsyana at palihim kong makatingin. Hindi mo lang napapansin. Baka habang inaasikaso ang anak mo, ikaw rin ang inaasikaso niya. Hindi mo siya kilala. Mariin kong sagot. Wala kang karapatang husgahan siya at higit sa lahat. Emmanuel is happier with her than he ever was with... Don't you dare finish that sentence, Zephyr. Bulyaw niya. Ako pa rin ang ina ng anak mo at ako... Pero kailan mo ba kami inuna, Noemi? Tuloy ko, hindi na napigilan. Kailan mo ba siya kinumusta na higit pa sa obligadong video call? Kailan mo ba ako tinanong kung kumusta ako? Hindi lang para magreklamo. Kaya ako may taong may karapatan na mapalapit kay Emmanuel. Yun yung mga taong pinili siyang pakinggan at samahan. Hindi yung iniwan siya. Tumahimik siya sa kabilang linya. Ramdam ko yung mabigat na hininga niya. Huwag mong ipaparamdam sa anak mo na kasalanan niyang pagiging masaya. Dagdag ko, mas mahinahon na. At Ariana, she's just doing her job. She's kind, she's patient, something you used to be. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong niya. Ibig kong sabihin, huwag mong sisihin ng iba kung may kulang sa'yo. Ayusin mo ang relasyon mo sa anak mo. Huwag mong sayangin ang natitira pa na respeto natin sa isa't isa. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Pinatay ko ang tawag. Napatungo ako sa mesa, napabuntong hininga. Wala siyang alam. Wala siyang alam sa kung paanong araw-araw unti-unting tinatama ni Ariana ang lamat sa pamilyang nasira ng sariling asawa. At mas lalo siyang walang alam sa kung paano sa bawat ngiti ni Ariana ay mas lalong mahihirapan akong itanggi sa sarili ko na baka sakaling pwede akong magmahal muli. Pero may kontrata pa, may limitasyon, may nakaraan. At sa pagitan ng nararamdaman ko at ng katotohanan, ako ang nahuhulog ng walang kasiguraduhan kung sasaluhin pa ba ako sa huli.